Update ngayon mga farmers dito sa tanim namin na na ampalaya na yung variety po ay Galaxy Max F1. So sa edad niya pong 27 days and mapapansin natin mga farmers na lumalabas na po yung kanyang unang bunga. So hayaan na lang po yan at hanggang sa mabuo. So sa karamihan kasi sa ibang mga farmers ay tinatanggal po yan. So at saka nagtatanggal din po yung iba ng sanga sa baba. So sa akin, hinahayaan ko na yan na lumago siya, no. Dahil sayang rin at mamumunga pa rin yan. At schedule ngayon mga farmers dito sa aking ampalaya sa pag-aabono. Ayan, ayan meron rin siya mga farmers, oh. Yung kanyang maliliit na bunga. Meron na. At unti-unti na rin itong tumataas at malapit na siyang umabot sa taas. Pero wala pa itong trellis dito sa taas. So bali lalagyan ko pa ito. Yung lahat nito mga farmers ay puro pa lang sa baba. So sa edad niya pong 27 days at yung sukatan na abono dito mga farmers ay dalawang lata pa rin po ng 1620 at kalahating lata ng urea. So yung application sa puno niya ay gagawin na po naming dalawang lata kada puno. So last na abono ito ng 1620 dahil sa susunod na abono namin ay papalitan na namin ito ng triple 14 dahil nagkakaroon na siya, nasa nasa fruiting stage na po siya mga ka-farmers, no. Kaya last na itong 1620 na abono mga farmers. So, okay naman po yung kanyang talbos at yung kanyang mga dahon hanggang sa paglaki. So meron mga sanga dyan na napuputol yung dulo niya dahil kagagawan po yan mga farmers ng aking mga manok. So kailangan na putulin na rin kapag yung sanga niya po sa baba, yung pinakadulo niya naputol. So pinuputol ko na po yan dahil maano kasi pag naputol yung dulo sa baba at magkakaroon ulit ng maraming sanga, madidili po yung paghaba ng kanyang main na sanga. Ito po kasi yung kanyang main mga farmers. So yan po kasi yung pinakaunang magdadala ng bunga kaysa sa mga malilit niyang sanga sa baba. So medyo mahuli yan mga farmers. Kaya kapag may naputol na dulo ng yung pinakadulo sa baba, tinatanggal ko na po yan, pinuproning ko na. So yan lang naman yung ginagawa ko, yung hindi talaga na sinasadya na putulin. Ayan mga farmers, so okay na po siya at yan lapit-lapit na rin ito. So another 1 week talagang makikitaan na ito ng maliliit na bunga. So sa kabuuan nito mga farmers ay nasa ito 250 kapuno dahil sa binhi namin na isang lata. So bali binilang ko kasi yon, nasa 270 seeds. So bali 20 seeds po yung kanyang pre, yung sobra. So kahit sabihin na natin na kasi may mga namatay dito mga farmers, no. Sabihin natin na yung 20 seeds na yun namatay. So yung mabubuhay 250. And pag napansin natin sa edad niya pong 27 days, medyo hindi pa siya masyadong makapal mga farmers, no. Dahil unti-unti pa lang iyan yumayabong. So another 1 week talagang mapapansin na ito na kumakapal, lalo na kapag sumampa na ito sa taas. Ayan. Ito mga farmers, mabilis siyang umaba, oh. Ayan. Ang ganda lang po yung kanilang mga dahon. So yung pag-a-apply namin dito ng abono ay every 4 days. Every 4 days lang siya mga farmers. So hindi naman masyadong matapang yung abono na pinapakain namin dito. Kasi kapag sobra naman ay ma-overdose. So tama-tama lang talaga. Dapat nga ito every 3 days yung pakain
So ginawa ko ng every 4 days lang. Pero okay pa rin siya mga ka-farmers, no. So yung area na tinamnan ko ito dati ay dati itong tinamnan ko ng talong na Calexto F1. Completor to big mo. Di tunawa lang anay. So bali yung abono namin mga farmers dito dinidrange namin. So bali binabad na po kaagad namin yung abono na 1620 at saka ihalo po dito sa kulang para. Ayan ang pangangamasabigan ko. Bali darwa po container dapat nibulaan lamang to. Ayan. So ganyan yung pamamaraan namin mga farmers pag-aabono. So unting tinutunaw tapos sinahalo po dyan sa tub. Doon mo rin yung sa kabarating ang sa nito sa plastic to lain daon na okay. Ang to nito basta daw lain nga variety amo lang yan nakasurvive kaniko seeds. So kapag napansin natin mga farmers na madamo pa talaga yung gitna niya, so yung gagawin ko lang dito kapag hindi ito na na madali na damuhan, so igagrass cutter ko na lang ito. Pero sa ngayon nahayaan ko lang muna yung mga damo mga farmers dahil minsan kasi kinukuha ko yan at saka pinapakain sa alaga kong baka. Abunom lagi raw. Malubdang ra kron. Buini lagi sanduke. So ayan mga farmers, makapal talaga yung damo sa gitna. Ayan halos kailangan na talaga yan na tanggalin. So sabi ko nga mag-i-spray sana ako ng herbicide dyan, pero wag muna dahil panay-panay po yung ulan. Mga ilang oras lang po yung init at saka umulan kaagad. So yan lang po mga ka-farmers at mag-aabono po muna kami. So bali update ko lang po kayo dito sa aking mga sa aking ampalaya kapag sa next na application ng abono. Ayan maraming salamat po sa lahat-lahat sumusuporta po dito sa aking channel. So God bless po sa lahat at saka happy farming.